Sumailalim sa rehabilitation ang 7 manggagawa na nagtamo ng seryosong injuries. 3 rito ay sumailalim sa amputation, habang 4 naman ang naputulan ng kamay at daliri. Ito ang datos mula nang magsimula ang mga programa ng Employees Compensation Commission o ECC Region 1. Ayon kay Dr. Randy Angelo Ponciano, Rehabilitation Case Manager ng ECC, karamihan sa mga insidente ay nagmula sa paggamit ng heavy machineries, paper cutting machines at iba pang kagamitan sa mga sektor ng konstruksyon, elektrisidad at transportasyon tulad ng bus companies. Bilang tugon, naglunsad ang ECC ng mga rehabilitative assistance at programa para sa mga manggagawang naapektuhan. Kabilang dito ang re-skilling at livelihood training, kung saan ang mga benepisyaryo ay maaaring pumili ng trabahong nais nilang pasukan. Ang pagsasanay ay libre at walang kailangang gastusin mula sa bulsa ng mga kalahok. Matapos ang kanilang pagsasanay, binibigyan din sila ng panimulang puhunan na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Sa halagang ito, 20,000 pesos ay inilaan para sa kanilang starting kit, habang ang karagdagang 10,000 pesos ay ibinibigay bilang insentibo kung kanilang napaghusayan ang aplikasyon ng kanilang natutunan. Sa mga injuries natin, ma'am, is fracture. So, meron tayong fracture ng mga long bones natin, paa, mga ganyan, and amputation. So, simula nang nag-umpisa si ECC, so 3 na ang amputation natin ng paa. Below and above the knee. Tapos meron na rin tayong 4 na naputulan ng kamay. So ano yung mga kanila, ma'am? Ano yung mga common sa kanila? Yun nga, naputulan sila ng kamay. Yung mga iba, ang common sa kanila is heavy machineries. Yung is nagtatrabaho sila outside Region 1. So heavy machineries, paper cutting machines, ganun. Kinain, yung isa kinain yung buong kamay, yung isa kinain yung daliri. Mga ganun, ma'am, yung mga problema nila. Yung isa naman na naputulan ng industrial naman, ay construction naman yung kanya, yung naging aksidente niya, and yung dalawa na naputulan ng kamay sa electric company sila, and yung last naman is bus company. Naipit po yung kanya, kamay niya. Meron tayong binibigay na assistance. Meron po tayong tinatawag na rehabilitative assistance or rehabilitation program para sa kanila. Unang-una, so pipili po sila. Ngayon, kung ano po yung gusto nila, either technical vocational skills, reskilling po, para meron silang different skill pa. Katulad nung isa, ma'am, yung sinasabi ko na ang trabaho niya kasi is sa paper cutting, kinain yung daliri niya. So, rini-skill natin siya. Ang pinili niya is naging electrical installation. Okay? Yung isa naman na fisherman natin, dahil hindi na siya makakabalik as fisherman abroad, so ganun rin ang pinili niya, reskilling. Pero karamihan na ng mga pumili ng mga kwan natin is meron tayong livelihood programs kung saan 2015 to 2018 ang pinakamarami natin, dahil agricultural country tayo, is backyard hog and goat raising, no, na pinakamarami. Ngayon naman ang pinakamarami naman is rice retailing, convenience store. So i-train natin sila, wala silang gagastusin, ma'am, ni piso. Ang gagastusin lang nila for the training is pamasahe nila, syempre papunta po. Okay? Tapos yung saan ka po makakakita, ma'am, ng kwan, ng kami na yung magpapatrain, pakakainin namin sila. Libre lahat. Kung libre na ang pagkain ng umaga, tanghali. Okay? Tapos, libre rin po yung naniniwala po kasi kami na kapag train natin sila, kung wala naman na tayong ibibigay sa kanila as startup. Kaya ang ginagawa namin, pag na-train namin sila, bibigyan rin natin sila ng worth 30,000. Ano po yung 30,000? Yung 20,000 po, yun yung starting kit kung saan mag-uumpisa sila. Yung another 10,000, ma'am, kapag na-maintain nila, na-improve nila yung negosyo nila, na binigay natin 20,000, dadagdagan natin yun ng 10,000. Yun po yung mga tulong. And then, maliban pa po doon, yung PTOT at saka yung psychological na tulong, na mental na tulong natin sa kanila. And then, yun po, yung mga tulong po na pwede natin ibigay sa kanila na program ng ECC ngayon. Layunin ng programa na matulungan ang mga manggagawa na muling makabangon at magkaroon ng alternatibong hanap buhay sa kabila ng kanilang pisikal na kalagayan. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3. Bombo ni Risa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!